Assalatu wassalam ala ashraf salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa panalangin sa Propeta Muhammad SAW. O kaya tinatawag natin salawat. Katulad ng sinabi natin, Allahumma salli wa sallim wa barik alayh. Kaya kay Prophet Muhammad SAW, mayroong lagi tayong nagsasalawat sa Propeta Muhammad SAW. Katulad ng sinabi natin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Lagi natin itong binabanggit sa ating mga salah. Bagkus araw-araw talaga natin na hindi natin kinakalimutan kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipanalangin natin ang ating mahal na propeta Muhammad SAW sa ating mabawat salah. Kaya mayroong isang sahaba nagtanong talaga kay Prophet Muhammad SAW, Ya Rasulullah, paano ka namin ipapanalangin? Tinuro ang tinatawag nating tasyahud, ang pagtatasyahud sa salah. Kasi nga ito ang pagpaparangal natin kay mahal nating propeta Muhammad SAW. Binabanggit natin to para itaas natin siya. Kasi nga ang pagpapasalamat at pagpapuri ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, ito po ay pagpaparangal, ito po ay pagpapadakila at pagmamahal sa kanila. Maraming Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na si Prophet Muhammad SAW. Kaya pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, kasi nga tinuruan tayo ng relihiyon. Tinuruan tayo paano mabuksan ang ating kaisipan sa pagpaparangal sa mga tao na ito. Katulad sa sinabi ng Allah, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at papuri ay para kay Allah na yaong nagpababa sa kanyang alipin ng kasulatan at wala siyang ginawa roon na kabaluktutan. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, dapat talaga nating pasalamatan kasi nga meron siyang aklat na ibinaba kay Prophet Muhammad SAW. At ang aklat na ito ay walang kabaluktutan. At itinuro talaga ng ating mahal nating propeta Muhammad SAW na walang baluktot. Kaya napakaganda talaga, kapatid, kapag ikaw ay nasa tamang landas. Lalo na si Prophet Muhammad SAW, inabot niya po ang Islam sa tama at wasto na walang halong mga pagkalihis. Kaya dahil doon, mga kapatid, sa pag-ano na ito, kaya dapat bigyan talaga natin ng parangal ang ating mahal nating propeta Muhammad SAW. Kasi nga pinili talaga siya ng Allah. Katulad ng sinabi ng Allah, Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairun amma yushrikun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, papuri ay para kay Allah at kapayapaan ay nasa kanyang mga aliping hinirang. At si Allah ay mas mainam ba o ang inyong mga itinatambal. Siyempre, piliin natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga siya po ang kapuri-puri, siya po ang tinatawag nating makapangyarihan sa lahat. Pinili siya, namimili ng kanyang mga propeta. Pagkus ang propeta na pinili niya, Allahu Akbar, mga kapatid, si Prophet Muhammad SAW. At siya talaga ang nagpaabot. Siya nagpaabot talaga ng mensahe. Mensahe kung saan pinapaano niya talaga, pinerfect niya talaga. Walang kulang, walang bawas. Perfecto. Kaya
nababagay talaga mga kapatid na bigyan pugay ang mahal nating Propeta Muhammad Sallam. I-honor natin. Yun ang pagpupugay natin kay Prophet Muhammad Sallam. Kasi nga meron siyang nagawa sa Islam. Sa harap ng kamusliman. Pinaabot niyang mensahe na merong puno ng truthful, makatotohanan talagang mahal nating Propeta Muhammad Sallam. Wala siyang binawasan mga kapatid. Kaya tingnan nyo dito isa sa mga sakripisyo ng mahal nating Propeta Muhammad Sallam. Na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na dinala si Prophet Muhammad SAW sa paglalakbay sa Isra doon sa Jerusalem. Tapos binigyan siya ni Jibril ng 2 tasa. Ang isa alak at ang isa ay gatas. Tapos tinignan muna ng mahal nating Propeta Sallam at saka kinuha niya ang gatas. Gatas ang kinuha ng mahal nating Propeta. Kaya sinabi ni Jibril, Alhamdulillah, pasalamat kay Allah na yaong gumabay sa iyo sa fitrah. Kalikasan. Dahil kung kinuha mo ang alak ay maligaw ang iyong pamayanan. Allahu Akbar. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya sa hadith na ito mga kapatid, kung hindi lang sinunod ng Propeta Muhammad Sallam ang kanyang fitrah, ang kalikasan. Kaya minsan nagtataka talaga ako sa mga kapatid natin. Ang fitrah, hindi yan Islam. Sabi nila, pinanganak sa Islam. Hindi. Ang ibig sabihin ng kalikasan, likas sa atin bilang tao talaga. Na magiging mapait. Likas sa atin yan. Kilala natin ang Diyos. Kaya dahil pinili yun ng Propeta Muhammad Sallam kanyang kasalanan kasi pinilit mo na lang sa sarili mo yan. Nilagay mo, pinatong mo yan sa sarili mong kasalanan. Kaya ang Propeta Muhammad Sallam, gata sa pinili niyang fitrah mga kapatid. Kaya dahil sa pagsasakripisyo nito, kasi ang ginawa ng Propeta Muhammad Sallam, yun inutusan talaga tayo na parangalan natin Propeta, bigyan natin siya ng pugay, dakilain siya sa pag-alala sa kanya. Allahu Akbar. Kaya lagi nating nagsasalawat tayo Allahumma salli ala Muhammad ala Muhammad. Kasi pagpaalala yan na pinapakita natin na meron talaga siyang matinding gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At bibigyan siya ng pamamagitan. Mamamagitan siya sa mga tao sa araw ng pagbuhukom mga kapatid. Tapos para mabigyan natin siya ng proteksyon. Proteksyonan natin Propeta. Kasi maraming naninira sa kanya. Alam naman natin may kakulangan ng Propeta, pero tao siya Kaya tayo, nandito mga kapatid yun, ipagtanggol natin sila. Ipagtanggol natin si Prophet Muhammad Sallam laban sa kanila. Kaya, at ipapananalangin po natin mga kapatid, na damihan sana ang pabuya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya kahit sa Quran mga kapatid, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar. Sinabi ng Allah, katotohanan, ipinagpala ng Allah ang propeta at ipinapananalangin ng kanyang mga anghel. O mga yaong sumasampalataya, inyong ipanalangin siya at batiin ng may kapayapaan. Allahu Akbar. Ito, tignan nyo, sinabi ng Allah. Inutusan para tayo mga kapatid na meron kayong pananampalataya na ipanalangin nyo siya. Paano tayo magpapananalangin? Magsabi tayo, Allahumma salli ala Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, innaka hamidum majid. O sallallahu alaihi wasallam. Ganun po ang pagpapanalangin para sa ating mahal nating propeta Muhammad SAW. At alam naman natin mga kapatid, maraming anghel si Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin mabibilang. Hindi mabibilang mga kapatid. Tapos sila inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala
na ipapanalangin nilang mahal nating propeta Muhammad. Ipapanalangin na kapatawaran, pupurihin siya. Ganun na ganun mga kapatid, ipag-pray. Ipag-pray, subhanallah. Ganun ang katayuan ng mahal nating propeta Muhammad. Ipag-pray siya ng mga anghel na bibigyan siya na sana, Ya Allah, patawarin ang kasalanan ni Prophet Muhammad. Ya Allah, purihin mo po siya, dakilain mo siya. Ganun, subhanallah, maraming mga anghel. Alam naman natin, mayroong nakasujud sa langit, mayroong nakasujud sa lupa, mayroong anghel sa Baitul Ma'mur. Ang daming mga anghel. Pinag-uutusan din sila. Kaya tayo mga may pananampalataya, wajib sa ating mga kapatid sa bilang may paniniwala na magsalawat sa ating mahal nating propeta Muhammad sallam, na mananalangin din tayo sa kanya, para sa kanya mga kapatid. Hindi ibig sabihin niya magpanalangin ka sa kanya. Hindi yun ganun. Mananalangin tayo para sa propeta, na ipanalangin natin na sana siya patawarin ng Allah, na sana iangat siya ng Allah, Allahu Akbar, ganun na ganun na ang ating salawat kay Prophet Muhammad sallam. Kaya naging wajib po ito sa ibang pagkakataon. Hindi lahat sa ibang pagkakataon na katulad sa sala. Kapag nagtatahajjud tayo, di ba? Nagsasabi tayo ng salawat. Nagsasalawat tayo kay Prophet Muhammad sallam. Allahu Akbar. Kaya mayroong gantimpala dyan si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Basta gawin mo yan. Minsan, sa sunna din ang magsalawat kay Prophet Muhammad sallam sa ibang pagkakataon din. Sa ibang pagkakataon. Kaya yun ang hukom doon, mga kapatid. At alam naman natin, kapag hindi ka nagsalawat sa propeta, ikaw ay isang kuripot. Mayroong hadith dito si Prophet Muhammad sallam na inulat ni Ali bin Abu Talib na sinabi ng propeta Muhammad sallam, kuripot ang yaong binanggit ako sa kanyang piling at saka hindi ako pinananalangin. Isinalaysay ni Ahmad at itinama ni Albani. Tingnan nyo, bakhil kung sa Arabic pa. Na hindi kayo nagsalawat sa mahal nating propeta. Ipapananalangin mo lang propeta, Ya Allah, sana patawarin siya, Ya Allah. Ganun na ganun lang po. Napaka-simpleng gawain lang yan. Tinuruan niya, napakasdali na lang. Sallallahu alaihi wasallam. Ganun na lang. Kaya kung may makita kayong sallallahu alaihi wasallam yun. At merong isang hadith dito, mga kapatid, na inulat ni Abu Huraira na sinabi ng mahal nating propeta Muhammad sallam, lagyan ng lupa ang tao sa kahihiyan na binanggit ako sa kanya at saka hindi niya ako ipinanalangin. Lagyan ng lupa ang ilong ng tao sumapit sa kanyang Ramadan at pagkatapos ay umalis ito bago pa siya papatawarin. Lagyan ng lupa ang isang tao na abutan sa kanyang piling ang mga magulang niya sa katandaan at saka hindi naman siya ipapasok nila sa paraiso. Isinalaysay ni Tirmidhi at ginawang hasan ni Albani. Kaya sa hadith na yan, mga kapatid, nabanggit dito na kapag nabanggit sa harap mo ang Propeta Muhammad, magano talaga tayo, ipanalangin natin siya para sa kanya, kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na sana, Ya Allah, patawarin kasalanan niya, Ya Allah. Ganun na ganun po, mga kapatid. Ganun po tayo talaga bilang mga Muslim. Na huwag tayong pabaya sa mga ganung mga dua para sa mahal nating propeta Muhammad sallam. Kaya mayroong katanungan dito, mga kapatid. Pwede pa tayo magsalawat sa ibang tao? Ang tanong na ito, pwede ba natin gamitin yan? Magsalawat tayo, magsabi natin, Sallallahu ala Ali Abu Bakar,
Umar, o ano pa dyan, sino pa dyan. Na? Ang salawat, mga kapatid, sa ibang tao ay pananalangin yan para kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana patawarin nawa ang tao na yon, o kaya bigyan siya ng biyaya, o kaya alisin siya sa problema. No? Ano pa dyan? At nababanggit din natin minsan to sa ano natin, sa tasyahud natin, mga kapatid, na ang sa ala Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Iyon nabanggit natin na pamilya ni Ibrahim, nabanggit natin mga kasama ng propeta, sa mga manampalataya, nagsasalawat po tayo sa kanila. Ngunit, mga kapatid, katulad din sa nagbibigay ng zakah, inutusan din tayo na magbigay din salawat sa kanila. Ngunit, huwag mong gawin parang slogan mo na talaga. Lagi kapag nakabanggit ang pangalan niya, magsabi ka ng sallallahu alaihi. Huwag kang ganun. Kasi nga, parang ginawa mo na ba siyang isang propeta? Hindi naman niya propeta. Bakit ka parang slogan mo na? Baka narinig mo ng sallallahu. Bala, ano na yun? Sumobra ka na doon. Lumumpas ka na doon. Hindi yun karapat dapat gawin mo yun. Hindi ka pwedeng lumampas sa bagay kung saan na hindi dapat. Hindi binibigay, doon lang yun sa mga propeta ng Allah. Kasi nga, mga propeta, sila talaga mga hinirang talaga ng Allah. At saka, mga kapatid, ang salawat natin sa propeta Muhammad salam, kahit saan ka man napupunta, ay naabutan ka talaga ng salawat. Hindi katulad ng ginagawa doon ng mga tao doon sa Madina, pumunta sila doon at nagsasalawat talaga sa kubur, yung subhanallah. Huwag natin gawin yun. Kahit saan ka man naroroon, mga kapatid, ay naabot ang salawat mo kay Prophet Muhammad salam. Katulad sa isang hadith na inulat ni Abu Darda radiyallahu anhu, na sinabi ng propeta Muhammad SAW, damihan ninyo ang panalangin para sa akin sa araw ng Biyernes, sapagkat ito ay talagang masaksihan na sinasaksihan ng mga anghel at katotohanan, walang sino man nanalangin para sa akin bukod na ilahad ito sa akin ang kanyang panalangin hanggang sa makakatapos siya mula rito. At aking sinabi, kahit pagkatapos ng kamatayan, may nagtanong sa Prophet Salam, kahit pagkatapos ng kamatayan, kanyang sinabi ng propeta, katotohanan, ipinagbawal ng Allah sa lupa na kainin ang katawan ng mga propeta. Kaya ang mga propeta ng Allah ay buhay na binibiyayaan. Allahu Akbar. Sinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Kaya ang hadith na ito, mga kapatid sa Islam, patunay talaga to na ang ating mga salawat dumarating talaga sa propeta, bagkus ilalahad talaga sa kanya hanggang siya'y makatapos. Allahumma salli ala Muhammad ala Muhammad. Ganun. Sallallahu alaihi wasallam. Ganon ang salawat natin sa propeta. Kaya tandaan natin, mga kapatid, dito isa sa mga pinakamaganda. Kasi nga, kapag nagsalawat ka sa propeta, merong kang biyaya, pabuya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bibigyan ka ng pabuya. Kasi nga, mahal na mahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, na katulad sa hadith na inulat ni Abdullah bin Amru, radiyallahu anhu, sa kanyang narinig ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsasabi, kapag narinig niyo ang muaddin sa inyong sasabihin katulad sa kanyang sinasabi. Allahu Akbar. Ganun ang mga kapatid. Tapos pagkatapos ipanalangin ninyo ako, sapagkat ang sino man nanalangin para sa akin ay pagpalain siya ng Allah ng 10. At pagkatapos humiling kayo kay Allah para sa akin ng wasila o kapamaraanan, dahil iyon ay sadyang katayuan sa paraiso na hindi pwede maliban sa isa sa mga alipin ng Allah. At inahangad ko na sana sa akin iyon. Kaya ang sino mang humiling para sa akin ng wasila ay pinapahintulot para sa kanya ang pamamagitan. Isinalaysay ni Muslim. Kaya dito sa hadith na ito, mga kapatid, kapag magbanggit ka pala ng sallallahu alaihi wasallam, bibigyan ka ng 10 ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon ang biyaya ng Allah, 10. Kapag ikaw nagsalawat sa mahal nating propeta Muhammad sallam.
At ito rin ang isa sa mga step by step sa dua, mga kapatid. Kapag gusto mong magdua, manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na katanggap-tanggap, gawin mo to ang ipinayo ng propeta Muhammad sallam. Katulad sa hadith ito na inulat ni Fadalah bin Ubayd radiyallahu anhu, na kasama ng mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam na narinig ng propeta Muhammad SAW ang isang lalaki na nananalangin sa kanyang pagdarasal na hindi lumulawalhati kay Allah at hindi pinapanalangin ang propeta Muhammad SAW. Kaya sinabi ng propeta, nag-apura nga ito. Subhanallah, tingnan nyo, hindi man lang nagdudua kay Allah, pero hindi man lang lumalawalhati kay Allah. Hindi man magsabi na sallallahu alaihi wasallam, wala. Nagdiretso ka agad kay mali po yan, hindi yung tamang pamamaraan sa panalangin. Dapat purihin mo muna si Allah. Luwalatiin mo si Allah, dakilain mo muna si Allah. Tapos kadugtong doon, papapanalangin mo kay Allah, si Prophet Muhammad sallam. Ya Allah, ganito. Ganun ang proseso, mga kapatid. Kasi nga, ang doon, kaya ang ginawa ng propeta, tinawag siya. O ang iba, saka nagsabi, kapag nagsagawa ng pagdarasal ang isa sa inyo, kung gayon ay magsimula muna sa pagpapasalamat sa kanyang Panginoon at papuri sa kanya. At pagkatapos, ipapanalangin ang propeta sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ay maaari na siyang mananalangin sa anumang kanyang nais. Isinalaysay ni Abu Daud at itinama ni Albani. Tingnan nyo, ganun palang proseso, mga kapatid, sa ating dua. Hindi ka kagad, ya Allah, bigyan mo ng bahay, ya Allah, bigyan mo ng kayamanan. Hindi ganun ang tamang manners sa pagdua, mga kapatid. Mali po yan. Hindi ganyan ang shortcut na yan. Kaya, yun, isa sa mga good manners yan, mga kapatid. Kasi nga, ang salawat natin kay Prophet Muhammad sallam ay napaka-importante talaga yan. Kaya merong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala dito, mga kapatid, "Walladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu yukhrijakum minadh-dhulumati ilan nuri wa kana bil mu'minina rahima." Sinabi ng Allah, siya ang yaong nagpapala sa inyo at pinapanalangin kayo ng kanyang mga anghel upang palalabasin kayo mula sa mga kadiliman tungo sa kaliwanagan, at siya sa mga manampalataya ay naging maunawain. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, yun, nagpapala siya. Pinapala niya talaga ang mga manampalataya. Tapos pinapanalangin pa ng mga anghel. Allahu Akbar. At alam naman natin, mga kapatid, ang mga panalangin ng mga anghel para sa mga tao ay paghingi nila ng kapatawaran. Ganun ang ating pag-unawa. Kaya kahit nga ang mga nagbibigay ng kawanggawa, ang mga zakat, nagano rin tayo dyan, katulad sinabi ng Allah dito, "Khud min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa yuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Sinabi ng Allah, mga kapatid, kunin mo mula sa kanilang mga kayamanan ang kawanggawa para malilinisan mo sila at madadalisay mo rin sila sa pamagitan nito at ipanalangin mo sila. At ipanalangin mo sila. Bakit? Katotohanan, ang iyong panalangin ay kapatanagan para sa kanila at si Allah ang tagapakinig na maalam. Doon pala, mga kapatid, magiging kapatanagan pala sa kanila. Magsalawat ka sa mga tao, ipanalangin mo sila. Sa mga nagbibigay, ipanalangin yan. Wag kayong magbigay na tapos thank you. Hindi ganun ang katuruan sa atin.
Ang sabihin mo, jazakallah khair, gantimpalaan ka nawa ng Allah. Ganun ang ating salawat sa mga taong nagbibigay. Nawa ang Allah subhanahu wa ta'ala pagpalain ka. Ganun ang salawat natin mga kapatid. Allahu Akbar. Kaya ang ganda talaga ng katuruan ng Islam. Para magiging kapatanagan sa kanya yun. Kasi nga baka magagalit ka, maninisi. Hindi, para makarinig siya ng jazakallah khair. Gantipalan ka ng Allah, Allahu Akbar, kakalma na yun ang kanyang kalubay. Kasi ibang tao hindi mo talaga ma-please sa mga ganitong mga bagay. Mahirap talaga magbigay talaga mga kapatid. Tapos ito pa mga kapatid, ang sala, tingnan nyo mga kapatid, ang katagang sala ay karamihan akala nila sala ay dasal lang. Huwag tayong ganun kasi dapat tumingin tayo sa mga diksyonaryo talaga kapatid. Kasi nga, wikang Arabic to wikang Arabo to Ang iba, nagkakamali talaga dito. Kaya, bubalik tayo sa wika, huwag sa translation, kasi ang mga Christian, kinukutya tayo dyan Sabi nila, Inna Allah malaikat yusalluna, ang Allah at ang mga anghel ay nagdarasal, nananalangin sa propeta. Subhanallah. Ganon ang kanilang translation, word by word. Hindi nila alam na ang Arabic mayroong mga diksyonaryo. Hindi ka naman titingin sa titingin ka sa diksyonaryo. Dapat kung anong wika, doon ka tumingin, hindi sa ita-translate pa. Allahu Akbar. Hindi sa salin. Kaya ang sala mga kapatid, nakita sa diksyonaryo na marami palang kahulugan at 4 ang isa sa mga kahulugan dito. Una-una, sallahun nar. Sallahun nar. Sallahu bin nar. Sallahu ala nar. Ay sinabi dito sa diksyonaryo mga kapatid, inihagis sa apoy. Tingnan nyo, isa sa mga word yan pala na inihagis sa apoy. Ang kahulugan ng sala. Katulad sa sinabi ng Allah mga kapatid, Thummal jahima sallu. Sinabi ng Allah, at pagkatapos sa impyerno ay iyong ihagis siya. Inyong ihagis siya. Sallu, salla yung ginamit dito. Tingnan nyo, subhanallah, kung wala ka palang background sa Arabic, makapagsalita ka ng sala, akala mo, prayer ka agad. Meron din, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ito, sa diksyonaryo din, ang sala ay salat syakhsu salat al-fajr. Ay, ibig sabihin, nagdarasal ang tao tulad sa fajr. O pagsasagawa ng sala. Yun, isa sa mga kahulugan, ito, ginagamit natin ito Kahit sa Quran, sabi ng Allah, abdan ida salla. At isang alipin kung siya'y magdasal. Kaya, yun ang isa sa mga dito mga kapatid, kahulugan yan. Itong pinakakumon yung sala ay dasal. At meron ding pangatlo mga kapatid, salla pulanun. Ibig sabihin, da'a bil khair. Nananalangin ng kabutihan. Itong isa sa mga hindi alam ng karamihan ang sala dito. Ginagamit natin to sa mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano pa? Kung sa hadith dito kanina, falam yusalli alayya. Sa hadith mga kapatid, nabanggit at saka hindi ako pinalangin. Hindi mo ipinalangin ang mahal nating propeta Muhammad SAW. Dapat isa sa mga kahulugan din to. At ito, isa sa mga pinaka-importante sa lahat mga kapatid, ang kahulugan ng sala. Basta inugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala, nag-iiba talaga ang kahulugan. Sa diksyonaryo mga kapatid, da'alahu wa haffahu bil barakatihi wa baraka alayhi wa ahsana alayhi fana. Sinabi dito sa diksyonaryo, ang sala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta, ang ibig sabihin ay tawagin siya at palibutan ng kanyang pagpapala at bibiyayaan at papagandahin sa kanya ang papuri. Ganun pala mga kapatid. Yun ang
Yun ang angkop kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nananalangin. Ano ibig sabihin pala? Kapag nananalangin, mayroon pang ibang Diyos. Subhanallah. Nagkamali ka, mga Arabs, alam na alam po ito. Ikaw, bago ka lang sa mundo. Gumagamit ka lang ng diksyonaryo, translation pa. Dapat bumalik ka sa Arabs talaga. Kasi sila ang higit na nakakaalam sa kanilang wika. Kaya alhamdulillah mga kapatid, buhay na buhay pa mga Arabs. May mga marami silang diksyonaryo katulad sa Lisanul Arabi, Mu'jam, o ano pa dyan mga pangalan ng mga diksyonaryo. Nandyan lahat, sinulat nila. Kaya tayo, babalik lang tayo kasi lang sila ang higit na nakakaalam sa katagang ito. Kung ang kahulugan dito, sallallahu alaihi wasallam, nagdarasal si Allah, nanalangin si Allah, subhanallah. Sana kinutya na yan ng mga Quraysh. Kasi si mga Quraysh, sa time na yun, mga musyrik, sila na higit din nakakaalam sa lingwahe. Pero hindi naman wala namang nabanggit na kinutya si Prophet Salam. Ganito mga agreemento. Kaya alhamdulillah mga kapatid, kaya naunawaan natin lubos dahil sa wikang Arabo. Gumamit din tayo ng diksyonaryo. Kaya meron ditong hadith mga kapatid, pero daip po ito. Mahinang hadith na inulat ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah salam, ang pinakamalapit na tao sa akin sa araw ng pagkabangon ay mayroong pinakamarami sa kanila na panalangin para sa akin. Isinalaysay ni Tirmidhi at ginawang mahina ni Albani. Kaya mahina po itong hadith na ito. Pero sa atin, inutusan lang tayo na magsala kay Prophet Muhammad sallallahu. Inshallah, sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.